So yun, again, mga idol. So, eto naman yung ating babaklasin kasi yun, linubog ko sa tubig. Hindi ko kasi talaga makita yung singaw niya. So, pero kinargahan ko siya ng 3,000 pero naging 2,700 siya. Yung lang na repair natin yung ating Nimra. So, may singaw siya pag mataas yung tank pressure niya. So, ginawa ko, linagyan ko muna ng mga sabon. Wala tayong nakitang bumubula. So, linubog ko itong part na to, dito. So, wala tayong nakitang sumingaw dito parte. Yung ginawa ko, kahit naka-digital gauge tayo, mga idol, linubog ko to lahat. Nakalimutan ko kasi. So, linubog ko, yung singaw natin nandito sa ating regulator. So, dahan-dahan lang siya sumisingaw dito mga idol. So, ito papalitan ko ng ori, lilinisan ko na din. And wala pa naman siyang lamat or abakat ng ang tawag ito, yung sa asetan niya. So, yung o-ring lang yung papalitan ko yung mostly pag sumisingaw yan mga idol, yung may damage niya is yung malaking o-ring niya, yung sa loob. So, again, ito muna yung kakalikutin natin. Ito, subukan natin. Meron ako dito mga idol, biniling mga o-ring. Ito. Ito mga ganito mga idol na color green or FKM na o-ring is pwede din ito mga idol sa ating unit sa regulator. Yung kaibahan lang nito, tumataba ito mga idol kahit matigas. Matigas na ito kaysa sa NBR. So yung NBR mga idol o yung ganito, yung mga item na nakukuha natin sa Lazada, pwede din ito. Pero mas maganda yan mga idol dun sa mga hindi gumagalaw. Like hindi yung piston. Sa piston mga idol, mas maganda yung poly urethane. Tama po ba? So, yung matigas talaga ito. Ito yung mga o-ring na binili ko. So, ito mga idol, isa nito, 167. Ayan o. Yung pula. So, matigas na matigas ito. Hopefully, tama yung sukat natin mga idol sa ating regulator. Kasi ito, marami tayong trials and error yan. So, nagkahalaga siguro ito mga idol na nasa mahal. So, meron tayong nakuha ito, tsaka ito, mga idol, na isang order pero meron siyang 5 pieces o 9 pieces na okay. Pero ito mga idol yan, nakikita nyo, tig-isa lang yan mga idol, ilang plastic to. So, ayan, again, mahal pero sana worth it. Ito naman, pwede din ito mga idol sa ating regulator pag hindi tayo pumapalo talaga ng mataas na output reg. So, pag mataas yung output reg, napupunit din ito kalaunan. So, matagal din mga idol. Matagal itong mapunit pero nalobo kasi ito. Nalaki. Parang nagiging oversize siya. So, yung nangyayari sa kanya is nagkakaroon tayo ng slow recovery. Kaya siguro meron tayong slow recovery dahil doon. Kasi masikip na yung o-ring niya yung paggalaw ng ating regulator. Pero pwede ito mga idol sa mga hindi gumagalaw na mga parts ng ating unit. Yung alam naman natin yung mga parts na hindi dyan gumagalaw. So, pwede din yan, mga idol. Pero ako susubukan ko, papalitan ko ito. So, makikita nyo ngayon yung ating gamit na valve. Then, alisin ko muna yung valve para magaan natin tapos papakita ko sa inyo yung valve. Linisan ko na din yung ating valve. At, kung napapansin nyo, mga idol, meron tayong linagay dito sa ating barrel. Ayan. So, sa mga hindi po alam ito. Ito mga idol, linagay ko lang ito. Ito dapat kasi kasama ito mga idol dun sa shroud. So, parang body ito ng shroud sa loob. So, yung ginawa ko, linagyan ko ng thread. Tapos, para meron tayong parang barrel stabilizer. Ilaw mo kung anong ginawa ko dyan. Pero, okay naman. Kahit paano yung galawan ng ating unit. So, yung sisirain natin tune dito mga idol is soap MOA sa 100 meters. So, 110 yards, 100 meters mga idol. Soap MOA ito bago ko baklasin. So, hopefully, kaya natin ito maibalik sa dati. Pero, meron tayong aabangan mga idol. Meron sa ating Federal si Sir Robert. Ayan, sa PLW. Thank you. Shoutout po sa inyo, Sir Robert.
And sa mga gusto pa rin mag-purchase po ng Astro 18, meron po tayo. Pwede tayo mag-direct o Shopee. So, Shopee na lang po yung meron pong Astro 18. Yung iba wala na. Inalis na po nila yung iba nating tinda. Yan. Again, ito meron tayo ditong tali para iwas po yan sa talsik ng kupa. So, nakakupa tayo mga idol. Kupa yung gamit natin dito sa unit natin. Mas trip ko yung kupa mga idol kasi mas sealed siya kaysa sa ori. Para sa akin lang ha. So, sa ibang naka-o-ring dyan. So, wala namang problema. Naka-o-ring din naman ako sa aking Nimrod. So, kaso, pag mataas na yung velocity ko mga idol sa o-ring, napupunit po yung o-ring. So, siguro pag ganito kalaki, mga tigas yung o-ring na gagamitin mo, yun, hindi na pupunit. Hindi ka na pupunit ng o-ring yan. So, wala na din tong hangin mga idol. Ayan. Papakita natin sa inyo yung ating valve. And yung hammer spring nito mga idol is 1.5 inch na lang yung haba. So maiksi lang po yung hammer spring natin dito. So mga nakikita pag nagkakalikot ako nito, so maiksi lang. So hindi na natin kailangan lagyan ng mahabang hammer spring yan. Again, ito yung ating valve. Yan, malambot lang yan. So magpapakita ko sa inyo mga idol. Meron tayo ditong ginawang set screw sa ilalim. Dun sa lock ng ating swing. Para po, minsan kasi naurong ito mga idol. May one time nga mga idol, kahit may set screw na, is umurong pa din ito mga idol sa akin nung blinking ako. So, nag-zero ako. Check ako ng zero. Ayan. So, umurong pa din siya mga idol. Sumabay na yung valve. Sumabay yung swing. Ayan. Ayan o. So, yan sabi ko, sa video ko kanina. Sa arms core siguro yon na meron na po akong valve housing. Linagyan ko to ng valve housing mga idol kasi gusto ko lagyan ito ng exchange spring. So, tingnan nyo yung mga idol, yung valve housing natin, meron pong butas dyan sa gilid. So, alam ko, hindi na, yung iba kasing housing, like may nakita akong housing, may repair tayong housing, valve housing, o valve assembly, mga idol, na yung acetal niya, o yung valve, itong acetal niya, nasa loob na po. So, nasa loob po siya ng valve assembly. So, dito siya malapit sa transfer port. Yung kanyang, maganda yun, mga idol. Maganda yung ganung klaseng design. At pagputok mo is diretso po yung hangin sa inyong transfer port papunta sa inyong pellet. So, mas madali niya maabot yung mga idol. Madali siya. Mas, ewan ko lang kung gaano kalakas yung kaya doon. Kasi, kung titingnan ko kasi, hindi naman ako expert, pero kung titingnan ko kasi parang, yung hangin sa gilid ng acetal or yung valve natin is kakaunti lang po. Kasi dadaan siya dun sa loob. So parang kakaunti lang din yung lalabas na hangin, kaya palagay ko mababa yung velocity. Pero ewan ko lang. Tingin ko yung yung MD ata ganun yung design. So malakas yung MD. Kaya hindi natin pwede sabihin. Yan lang yung spring ka. Yung sa ballpen. Parang sa ballpen lang kalaki. Ayun. So, ito yung valve spring natin. So, ganyan lang po siya. Siguro yung thickness nito, mga idol, is 0.5 mm. So, yung thickness ng ng strand. Babasagin ang laro natin mga idol yung ginawa natin. Sinira niya yung valve. Palagay ko dito sumisingaw ito. Masira mga idol yung valve natin. Isa ito sa pwedeng maging cause ng hindi maganda ang lipat.
So, basag mga idol. Nabiyag yung valve natin, oh. Nabasag, oh. So, gagawin ko dito, syempre, i-repair tayo. Gagawa ako ng bagong valve. Sira na eh. So, ayan mga idol, katatapos lang natin. So, meron na tayong bagong valve. So, medyo nakalitan ko lang. Ayan. Nasobrahan ko dito sa parting taas. So, kasi kala ko okay na. Nung pinasok ko to mga idol, nagsi. Ito, kaya binawasan ko. Kaso, nabawasan ko na itong taas. So, yun, kinain niya. Maliit na lang. Pero hopefully, tumagal to. Makikita natin to. Ito, settle to mga idol. Ayun isa, hindi ko alam parang goma eh. So, ito, hopefully hindi mabasag. So, paano natin ito linapat? Hindi ko na napakita kasi nagmamadali na madilim na mga idol. So, yung ginawa ko dito, linagyan ko to ng liha mga idol dito. Actually, ito mga idol, pag sinalang ko to sa drill, so ang gamit lang natin is drill tsaka yung grinder. So, ito mga idol, pag sinalpa ko to sa drill, habang umiikot ito mga idol, yung angle ng grinder ko dito, pinapasok ko na. Pero may angle lang mga idol, para kunyan titignan nyo mga idol. Medyo may pagka ganyan yung gusto ko sa acetal para mabilis mailapat. So, after nun mga idol, dinagyan ko to ng liha dito sa loob. Then, ipinasok ko dito. Habang hawak ko yung liha mga idol, tapos ito hawak naman ng drill. So, pinaikot ko rin sa drill para mabilis yung paghulma niya. Pero yung diskarte dito, ito mga idol, parang itinutulak mo pataas. Habang ito mga idol na pin, isihilain naman ng drill pababa habang iniikot niya. Para may persa yung liha dito. Tapos yung liha, mga idol, yung papel, hahawakan nyo para hindi sumabay sa ikot. Ayan. So hopefully ito mga idol ay maumagahan. So tatry ko to, itetest ko to, pero gagawa pa ako ng isa. Kasi meron pa ako doon isang rod. So susukatin ko lang to, gagawa pa ako ng isa. Pero lalakyan ko tong part na to, tatabaan ko, liliitan ko lang dito pati sa taas. So kung in kaso man mabasag to, meron na agad akong isa na pangpalit. So susukatan ko na to at try natin. Pero ayun. So ayun mga idol. So saka ko na to bubuhin at habang nandito rin naman nakalabas na lahat. So titirahin ko na to sunod-sunod, sabay-sabay na mga idol. Then saka ko nabubuhin, then subukan ko kung anong ang kung may singaw to bukas o wala. So ayun, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Ayan. So sa mga gusto ng DIY, ayan, valve. So gagawa pa ako, actually malaki-laki dito ng konti o mataas, makapal-kapal itong ilalim niya mga idol dyan. Makapal-kapal dyan. Ito mga idol, nasa mga 4mm ito. So, wala ata itong 4mm, baka 3mm lang yung kapal nito. So, at least mga 5mm yung kapal yung gagawin ko. Kasi meron pa naman space dito sa taas para yung spring naman natin is medyo, kasi malambot lang yung spring natin. Kaya, kaunti lang yung kailangan natin dito guide niya. So, yan. Gagawa pa ako ng isa din. Ito, okay na to. For now. Yan. Maraming salamat sa inyo panonood mga idol. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.